Ayun po mga kababayan, so ngayon sisimulan na po natin yung pagsusukat dun sa area na pagtatayuan natin noong structure mismo. So lalagyan po natin yun ng marka, yung tali na marka para makita po natin kung saang area natin ipapahukay yung septic tank at ano naman yung area na kung saan naroon mismo yung structure para makita natin kung meron bang mga puno na maapektuhan ng structure na kailangan natin ipaputol para dun sa ating pagpapagawa. So ngayon po yan si Doy. So gumagawa siya ng mga kahoy na pangmarka. Ito po yun. Para mamarkahan po natin yung mga hangganan ng structure. So pagkatapos po nito, samahan niyo po kami, punta po tayo dito sa kabila, dun sa lote. At samahan niyo po kami na markahan yung area mismo. Dahil kailangan na po natin ipahukay yung septic tank dahil yun po yung una na kailangan po natin matapos. So pupunta po tayo dun sa kabilang lote para makapagmarka po tayo. Ito yung ating mga pangmarka na kahoy. Tara po. Ito po kasi yung lupa na nabili po natin. Ngayon kailangan po natin kita kung saang part yung hindi masyadong maapektuhan yung mga puno na nakatanim, especially yung ito po yung mga punong nyug. I think ito yung perfect spot na kung saan pwede tayo maglagay kasi itong area na to maluwang and at the same time medyo malapit siya dun sa kalsada sa kung saan magiging easy access para sa mga estudyante yung daan papunta po dun sa school. Kasi kung makikita nyo po yun, etong medyo i-zoom in ko po, ayan yung makikita nyo po na kulay green na yun, yun po yung school mismo. So napakalapit talaga niya dito sa lupa na pagtatayuan po natin ng shelter. Kaya I think maganda itong lugar na ito. Ayan. So magsusukat muna po tayo ng kung ilan yung metro na kailangan natin. Meron ka ganyan, Tots? Oo, ako pa. Todo ba? Ano? Meron ka yan? Medyo. Pasensya na po kayo at ako yung nakasando dahil nasadya pong malinsangan po yung panahon. Kahit nandito po, kita nyo po walang kahangin. So, yung kabuuan kasi ng susukatin natin yung area nung bahay is 12 by 8. 12 meters yung haba niya, tapos 8 meters yung lapad. Though hindi naman po yun yung buong bahay na kumbaga kasama yung outside perimeter nun, pero yung kabuuan niya is magiging 12 by 8. And then dun sa side ng 12 by 8, dun pa natin nilalagay yung CR. So kumbaga dito sa area na to, dito na yung magpapahukay ng septic tank. Anong kawil? Mag-measure muna tayo ng 1 metro. Tibay-tibay. Ito yan. Ito na yan.
Tapos 12. Pag ano. 12. Hmm. Yun po yung 8. Kasi yung sukat natin is 8 by 12. Kasama po yung ano doon, yung parang veranda na ano, na area. Ayun. So base doon sa sukat po natin, wala naman tayong mahahagip na mga punong nyog, which is maganda kasi as much as possible ayaw po talaga natin na magano na mahagip yung punong nyog. Sakto ba? Sakto doon sa kanina? Ayan. So yan po yan. Yan po yung 8 by 12 natin. So dito yung magiging hangganan. And then papunta doon sa area na yon. Hanggang doon. Hanggang dito sa kabilang area na to. So yun po yung 8 by 12 na kabuuan. Though hindi pa po yan eskwalado, so magbabago pa yan, pero I think dun sa naging sukat natin, hindi naman mahahagip talaga yung mga ano, yung mga punong nyug. So wala tayong kailangang ipaputol na punong nyug. Ito lang mga ganito. Tingnan natin kung paano yung magiging kayarian kung sakali at least isa, dalawa siguro yung magiging ano, ipapaputol. Kasi syempre kung yung bubong po kasi minsan delikado yun pagka yung ano, yung halimbawa may babagsak na mga puno ng nyug. Ito po kasi mukhang mabunga yung puno ng nyug natin na ito. Marami po siyang bunga ngayon Ayun mabunga po siya. Pwede nating anihin yan ngayon. Iwi natin ng talaw-taw muna kasi wala naman pong ibang kukuha ng bunga niyan. Ayan, kung mapansin po ninyo, hindi natin inano talaga yung area na papunta dito sa dagat na area. Kasi sa mga lupa po kasi, lalo dito sa mga baybayin ng dagat, meron dyan tinatawag na marine zone. Which is, I believe, dun sa kasalukuyan po kasi na parang maritime law, 30 meters from the shoreline is marine zone po yun. So hindi po tayo pwedeng umabot doon. Alam ko naman po na hindi aabot dito, pero just to minimize the risk na magkaroon tayo ng ganong problema in the future, talagang nilagay na natin dito sa area, dito sa likod, para safe po tayo doon kahit ano yung mangyari. And then mapansin po ninyo itong area na to na halos kasing laki pa nitong ating sinukat. Mahaba pa po yan, maluwang pa yan, kasi kumbaga we're anticipating na hopefully maging matagumpay po yung ating proyekto, at kung kakailanganin po na magtayo pa tayo ng dagdag na ganitong shelter, dahil syempre kung magiging matagumpay po yung project natin, who knows na baka in the future kailangan natin magtayo ng another shelter. Kasi ito po, ang design na meron tayo ngayon is 2 kwarto, isa for the boys and then isa for the girls, yung kwarto, and then yung CR is 2 din, isa for the boys and isa for the girls. Pero kung magiging matagumpay po yung ating proyekto, who knows na baka itong isang ito ay gawin natin na isang bahay talaga for the boys, and then isang bahay naman dito
for the girls, 'di ba? So, we're anticipating na kung sakasakali na mangyari 'yon, eh hindi po natin kailangan mag-adjust dun sa lupa na meron tayo ngayon. So at least we're safe na dun sa ganong aspeto. And then dito, so ang mangyayari kasi dyan is meron ditong 2 metro. Bigyan mo ko ng 2 metro dito. Ha? Isa lang. Iisa lang yung metro. Okay. Okay. So suka tayo ng 2 metro mula doon papunta dito. Kasi after the 2 meters, dyan naman po mag-i-start yung CR. Ayan. Ayan. So, 2 meters. 2 meters yan? Sige, bigyan mo ko ng another one. Siguro gawin natin na 3 metro. Para medyo meron tayong pasok ng konti dito sa kusina. Ayan. So, yan yung 3 meters. So, mula dito, kailangan nating sumukat ng para sa CR naman. Pag ganyan. So, gawa tayo ng ayan, sige. Lagyan natin ng bural siguro, ano? Para ano. Tapos, ang gawin natin na pag ganyan, mga, kaya ba ng ano dyan? Kaya ng 4 yan? Kaya pa ng 4 meters? Kaya pa? 3. Masyado ng ano, masyado ng sagad pagka 4 meters. So I think parang 3 meters lang yung magiging ano natin. Sagad na yung 4. Kasi para yung ano natin, yan ang 4. Yan ang 4. So, kung bibigyan tayo dito ng paganto, parang daan ba? Daan para sa CR. Sige, pakimarkahan mo yung ano, pakimarkahan mo yung 4. 4 pa ganon, tapos 3 mula doon. Ayan po, so bali itong ginagawa po natin ngayon ay CR naman to, na ang magiging sukat ng isang CR ay 2x2. 2x2 para sa girls and then 2x2 para sa boys. So bali 4x2 po yung sukat nitong ano na to, nitong CR na to. Ayan, so si Dabo po kasi siya yung humukay nung septic tank natin doon sa farmhouse. Ngayon, ang sabi niya po is 2 meters yung septic tank na ginawa niya. So, ganun din yung gagawin natin dito. 2 meters din yung ipapagawa natin na lalim ng septic tank. So, ayan po. Bali yung magiging ano po kasi dito, room. So, nandito po ako. Kita niyo po yan yung dagat. Dito. So, ang magiging room po kasi na gagawin natin ay dito yung isang room and then dito yung isang room, kasi yung bali 5 meters na luwang hahatiin po natin sa dalawang room, which is 2.5 tapos yung kahabaan niya yung medyo mahaba, para na sa ganun marami pong makakahiga ng maayos. At kaya nandito dahil yung pasok po ng hangin is para well ventilated sila. Kahit mainit yung panahon, hindi mamomroblema sa init.
And then etong side na ito naman po dito sa gilid, dito naman po natin ilalagay yung ating dining table, and then at the same time parang study table ng mga bata. Yun po yung gagawin natin. So dito sa side na ito po yun. Okay. Ayan, so ang next step natin ngayon ay kailangan natin kumuha ng maghuhukay neto, yung maghuhukay ng septic tank, which is 2 meters. 2 meters, no? Ang lalim. 2 meters ang lalim. Tapos yan po yung area niya. Bale 4 by 2. Ano? 4 by 2 by 2 meters. By 2 meters. 4 by 2 by 2 meters po yung lalim ng septic tank. So yun yung kailangan natin ngayon. Kailangan nating makausap ng kung sino yung maghuhukay dyan at kung magkano ang magiging kailangan natin bayaran para dun sa paghuhukay noong septic tank. Ayan po, oh. So dito, mula dito sa sa shelter, kitang-kita yung araw. Grabe, sobrang ganda ng araw. Ayan. Ayan po. Ayan yung sunset. Sunset po yan. Sunset yan dito sa Pinagbayanan. Sobrang ganda ng araw, as in super. Dito po sa Pinagbayanan, makikita mo yung sunrise and sunset. Pareho mo siyang mawi-witness ng napakaganda. Kaya napakaganda, grabe. Sunrise and sunset. So, hahanap muna po tayo ng kung sino yung makukuha natin na maghuhukay ng septic tank doon. Tapos kanina na-check ko na po yung klase ng hose na bibilihin naman natin para dun sa tubig, kasi ang sistema daw po pala ng tubig dito ay merong source na medyo may kalayuan, pero ako po kasi nakausap ko na ang Tia Leti, so parang itatap na lang natin yung source natin dito na sa malapit. So hindi na ganun karami yung hose na bibili natin. I think yung isang rolyo ng hose, sabi ng pinsan ko, is enough na para makarating dito sa lote ng shelter na pagtatayuan natin. So yun po, kumbaga humahanap po tayo ng paraan na kung paanong medyo makakatipid tayo, at the same time hindi naman po mako-compromise yung magiging quality nung shelter na ating ipapatayo. Pero yun nga, kumbaga kasi medyo yung budget natin is limited, so we'll try to budget it ng magiging efficient pa rin without compromising the quality nung magiging outcome or output nung shelter na ipapatayo po natin. Po, umakyat na si Dabo dun sa dun sa puno ng nyug. Kasi may po, may bunga. Tapos mukhang buko siya. May buko. Ayan. Ayan. Ayan, oh. Buko. Isa. Pilutin mo ba yung iba? Tawarin. Sabi ko sa'yo eh. Wala nga yan. Kunin mo na yung isang bagay, bay. Ay, bulok. Ha? Ito? Oo, pilutin mo na lang. O yung, ano tawag yan? Yung hablutin, yan. Hablutin mo. Yan. Yan ba? Hablot lang yan eh. Galing. May guyam yata. Todo tawa. Hala. Ginuyam po, ginuyam. Ayan, tatatlo tuloy. Maguyam pala. Ayaw yata ayaw pang magpakuha. Yung iba medyo po eh. Ito medyo konti lang yung niya. Bunga. Hindi kagaya nito. Marami. Tsaka ito, madami din. Saka yung isa pa na yan, marami din pong bunga. Tapos ang maganda po kasi dito, ayan meron po tayong mga punong talisay mismo dito sa lote na to. So kumbaga pwede tayong magtayo dito nung parang mga study table or parang mini playground siguro. Hindi naman sobrang yung bonggang playground po, pero kumbaga at least meron ditong mga
lugar na pwedeng paglaruan din yung mga bata, o kaya lugar na kung saan pwede silang magkaroon ng um, um, parang tutorial ng kung ano man yung pwede nating i-offer dun sa mga bata. Ayun po. At of course, bonus na ang napakagandang view ng sunset. Super ganda. Ito po, no, yung may hawak kang buko, tapos nandito ka sa beach, tapos kitang kita mo ang paglubog ng araw. What more can you ask for? Hindi ito yung panggatana. Pambukayo yata ito eh. Mamaya pong gabi ay dito na ulit kami magtutulugan sa tent. Ayan. May mga baon po kami tent. Ayan, yung isa. Tapos dito po ako natutulog sa tent na ito. And then meron naman po tayong kubo dito. Tambay muna. Feeling ko ano yan. Ayan. May katana. Kanina po kasi ay nakapag ikot na din kami, nakapunta na po tayo dun sa ating mga scholar na iba, pero bukas ay tutuloy-tuloy pa po natin yung ating pakikipag-usap dun sa mga scholar para mabigyan po natin sila ng update. Ayan, mukhang pambukayo nga po yung ano, mukhang pambukayo nga po yung nakuha natin, pero okay lang po yan. Pwede na yan, yung sabaw. Masarap yung sabaw niyan eh. Ngayon po mga kababayan, so yun po muna yung ating update ngayon. Balitaan ko po kayo dun sa mga susunod. Dahil yun nga po, kailangan nating makausap ng maghuhukay nung septic tank at kung magkano po yung aabutin. So yan po, i-update ko po kayo at mula po dun sa ating mga na receive na sponsorship para dun sa shelter, ipapakita ko po sa inyo kung ano naman yung breakdown ng ating mga expenses para maisakatuparan natin yung shelter, para maging transparent din po sa inyo sa kung ano yung mga kinapuntahan nung budget na ating nare-receive. Rest assured po na ipapakita ko po sa inyo with transparency yung paggawa po natin ng shelter from start to finish. Yun lang po mga kababayan, at muli po gusto ko po magpasalamat sa mas dumarami pa nating mga sponsors na patuloy na nagbibigay ng kanilang suporta para doon sa shelter, at sa mga pledges na na-receive din po natin. Maraming salamat po. And of course, sa ating mga viewers and subscribers na patuloy na nanonood without skipping ads, nagsusubscribe, nagla-like, nag-share ng ating video, maraming salamat po. Kayo pong lahat ay kabahagi ng proyektong ito. At muli po, kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat, at ang lagi po namin prayers, tayo pong lahat ay palaging i-bless ni Lord. Thank you everyone, and have a good rest of your day. Thank you. Panggatana ito. Pasilip po sa mas gumaganda pang sunset. Yan. So, ayan. Nagbubuko na kami. Inom lang po kami ng ng sabaw ng buko. Bye-bye. O, bye-bye muna kayo. Uy, bye-bye. Buko po tayo dyan. Dami naman ito. Tamis po. Grabe.